Muli mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. Itong ating ebanghelyo ngayon ay punong-puno ng aral. Marami tayong pwedeng matutunan sa tagpo ng babae at ni Jesus. Una, pinapakita mo ng ating ebanghelyo yung kahalagahan ng pagpapakumbaba. Humility. Sabi nga ni Saint Bernard of Clairvaux, there are three important virtues: humility, humility, humility. Napakahalaga ng pagpapakumbaba. Sa ating ebanghelyo, isang napakatingkad na pag-uugali ng babaeng lumapit kay Jesus ay yung kanyang kababaang loob. Bakit? Sapagkat ang kanyang paglapit kay Jesus ay upang mapagaling yung kanyang anak na inaalihan ng demonyo. Naalala ko dati, meron akong nakakausap na isang nanay. Ang kanyang anak ay epileptic. Ang sabi niya sa akin, Father, kapag sinusumpong po talaga yung aking anak, para talagang nadurugo po yung aking kalooban. Kasi wala pa akong magawa kung hindi panoorin lamang siya at intaying matapos po yung kanyang seizure. Ito yung pakiramdam marahil nung babae sa ebanghelyo. Wala siyang magawa sa pagsanib ng masamang espiritu sa kanyang anak na babae. Kaya siya ay lumalapit kay Jesus bilang kanyang tanging pag-asa. Pero ang kanyang paglapit kay Jesus ay tanda ng kanyang pag-ibig sa kanyang anak. At dahil ganoon katindi yung kanyang pag-ibig sa kanyang anak, lahat ay gagawin niya kahit magmakaawa at magpakumbaba sa harapan ni Jesus. Ang katangian daw ng nagmamahal ay nagpapakumbaba. At kitang-kita natin yan sa ating ebanghelyo sa ngayon. Hindi siya lumapit kay Jesus ng may kayabangan. Siya'y lumapit kay Jesus ng may kababaang loob. Sapagkat yun ang salamin hindi lang ng kanyang paghingi ng tulong, kung hindi yun ay salamin ng kanyang pag-ibig sa kanyang anak, pagpapakumbaba. Naalala ko ang sabi ni Saint Teresa ng Avila, mahirap manalangin kung dalawa kayong Diyos. Parang sinasabi niya, hindi po pwedeng pati ikaw ay Diyos. Kapag tayo ay lumalapit sa Diyos, dapat alam natin yung ating katayuan at alam natin yung tamang pag-uugali, kababaang loob. Si Saint Faustina, ang pinagpakitaan ng ating Panginoong Jesus sa Divine Mercy, ang sabi niya, a humble soul does not trust itself, but places all its confidence in God. All its confidence in God. Kaya nga, ang paalaala sa atin ng ating ebanghelyo sa ngayon, walang ibang kakapitan yung babae kung hindi si Jesus. Walang pinagbigyan ng tiwala yung babae kung hindi si Jesus. Pagpapakumbaba. Magandang ating tingnan, paano ba tayo lumalapit sa Panginoon kapag tayo ay nagdarasal? Ando doon ba yung kababaang loob o may mga pakakataon ando doon sa atin yung kayabangan? Pangalawa, yung pong ating ebanghelyo ay tungkol sa pagmamalasakit, yung empathy. Siguro nakakalungkot lang yung ebanghelyo sapagkat nung hindi pinansin ni Jesus ang babae na humihingi ng kagalingan sa kanyang anak, sumagot naman ang mga alagad. At ang sabi ng mga alagad, pagbigyan na nga po ninyo at nang umalis, siya'y nag-iingay at sunod ng sunod sa akin. Alam po nyo, sa wikang Ingles, hindi ganoon ang sinabi ng mga alagad. Ang sinabi lamang ng mga alagad ay, send her away. Paalisin mo yan. Bakit? Kasi nagagambala tayo. Siguro nakakabigla sapagkat yun ay mga kataga na nanggaling mismo sa mga alagad ni Jesus. At siguro sa isang banda, bakit ganoon ang kanilang pakiramdam? Sapagkat hindi nila nararamdaman yung pinagdaraanan ng babae. Kasi hindi sila ang mayroong anak na inaalihan ng masamang espiritu. Kung maganda pong ating pagnilayan, yung pangalawang bagay na yan. May mga pakakataon, baka tayo rin mismo tulad ng mga alagad, nagiging malayo yung ating kalooban, yung ating pansin sa ating kapwa na mayroong pinagdaraanan. Bakit? Kasi hindi tayo sila. Kasi hindi tayo pareho ng karanasan. Pero mang-aring ganoon nga ang pakiramdam ng mga alagad.
Pero napakaraming pagkakataon sa mga ebanghelyo na si Jesus talaga ay laging merong empathy, merong pakialam, palagi meron siyang malasakit sa mga tao. Kung yung maalaala nung naglalakad si Jesus kasama ang kanyang mga alagad, at meron silang nakasalubong na isang, sabi nga, libing, yung isang babaeng balo ng Nain, at inililibing yung kanyang anak. No? Hindi naman lumapit yung babae kay Jesus. Kung hindi si Jesus mismo, nung kanyang nakita yun, siya ay nahabag, sapagkat balo na nga nawalan pa ng anak. Kaya ang ginawa ni Jesus ay hinipo ang ataol nung lalaki at pinagaling at binuhay na mag-uli yung lalaking yun, saka ibinigay sa kanyang ina. Yan po yung pangalawang ating tignan. No? May mga pagkakataon ba na we are very distant from other people. Maaaring tayo ay very judgmental sa iba. Maaaring tayo mismo ang tingin natin sila ay istorbo. Bakit? Kasi hindi natin nararamdaman ang kanilang nararamdaman at pinagdadaanan. Yan po yung pangalawang hamon ng ating ebanghelyo sa ngayon. Sana may mga pagkakataon na ilagay natin mismo yung ating sarili sa katauhan ng ating kapwa. Para sa isang banda, sila ay ating hindi mahusgahan at hindi maitaboy agad-agad. Naalala ko po dati nung ako po ay procurator po ng high school seminary, kausap ko yung contractor doon. Ang sabi niya sa kanyang sharing sa akin, alam mo, kami po'y 7 magkakapatid. Meron po kaming isang kapatid na talagang pasaway, siya po yung black sheep ng family. Pero ang nakakabigla, mahal na mahal siya talaga nung aming nanay. No? Iba yung treatment sa kanya nung aming nanay. Kaya isang araw daw, tinanong nila yung kanilang nanay, bakit parang mas special ang pagtingin mo sa kapatid namin yaan? Sakit nga ng ulo ng pamilya yaan. Ang sagot daw ng kanilang nanay sa kanila ay, kasi lahat naman kayo maayos na. No? Kahit mawala ako, alam ko na maganda ng inyong kinabukasan. Pero yung kapatid niyo, kawawa siya kapag ako'y nawala. Kaya kailangan ko pa rin siyang tutukan ngayon. Hindi niyo yan maramdaman kasi hindi kayo yung nanay. Puro magandang paalaala yan sa atin. Kapag ating lamang ilalagay yung ating sarili sa katauhan ng ina sa ebanghelyo, alam natin kung ano yung kanyang nararamdaman at marahil yung kanyang ginagawa ay gagawin din mismo natin. Pangatlo, itong pong ating ebanghelyo ay tungkol sa pananampalataya, no? Faith. Sapagkat nung lumapit yung babae kay Jesus, alam natin na medyo hilaw pa yung kanyang pananampalataya, Kasi ang tawag niya kay Jesus ay anak ni David. Yan po ay common na pagtawag ng mga tao kay Jesus, no? Yung mga ketongin ang tawag kay Jesus, anak ni David. Yung mga bulag ang tawag sa kanya, anak ni David. Pati itong babae mula sa Kana, ang tawag niya ay anak ni David. Bakit? Sapagkat siya po ay hindi Hudyo, no? Siya ay hentil. At hindi lang basta hentil, siya ay taga-Kanaan. Parang isipin po natin, sila sa panahong yun, ang pinakamababang uri ng tao ayon sa mga Hudyo. At hindi siya marahil nahubog sa kasulatan tulad ng mga Hudyo. Kasi yung mga hentil, wala naman doong mga sinagoga katulad sa mga Hudyo. No? Pero unti-unti sa ating ebanghelyo, sa kanyang paglapit kay Jesus, ating makikita yung pagpapalalim ng kanyang pananampalataya. Pagkatapos siya ay lumuhod at nagmakaawa kay Jesus. At sa bandong huli, ang sinabi niya kay Jesus ay, tunay nga po, Panginoon, ngunit ang mga tupan man ay nagsisikain ng mumong nalalaglag sa hag ng kanilang Panginoon. Unti-unti nag-grow yung kanyang faith. Dahil hindi lamang sa kanyang pangangailangan, kung hindi dahil sa kanyang paglapit kay Jesus. No, yan po yung pangatlong ating tignan. Paano ba lumalago yung ating pananampalataya? Yung ating pagkakilala sa Diyos, yung ating paghahangad na makaisa ang Panginoon. Noong isang linggo po ay dinalaw ako ng ibang mga madre po, no, sa Assumption College. At sila ay nagsama ng isang estudyante na koleyala dahil inihahanda nila yung isang yun sa kanyang first communion. No? Ang sabi sa akin, Father, kausapin mo lang kasi na-catechize na po namin siya. No? Just make sure na handa na po siya sa kanyang first communion. Binigyan nila ako ng ground. No? Ang sabi nila, Father, yan pong estudyanteng yaan, college pa lamang, lumapit na po sa amin. Pagkatapos ng isang misa,
Kasi kahit Katoliko po yung kanyang pamilya, nakalimutan na siya ay makapag-first communion. Pero isang misa daw, pagkatapos ng misa, lumapit sa kanila itong batang ito. At ang sabi, "Sister, gusto ko na pong tumanggap ng komunyon." No? Ang sabi ng mga Madre Father, nung panahong yun, talagang awang-awa kami sa kanya. At naramdaman namin yung kanyang pananabik na matanggap si Kristo. No? Nung kinakausap ko yung babae, kitang-kita naman talaga yung kanyang desire, no? Yung kanyang willingness. Nung linggo, nagpadala sa akin ng picture yung mga madre at yung babaeng yun nakapag-first communion na sa kanilang eskwelahan. At kitang-kita mo sa kanyang muka yung kagalakan. Ang sabi sa akin ng Madre Father, ang saya-saya po niya. No? Ang sabi niya, ngayon, hindi lang siya dadalo ng misa, kung hindi kanya ding matatanggap na ang katawan ni Kristo. Pero maganda pong ating tingnan niyaan. Baka matagal na tayong merong pananampalataya to the point na naging stagnant. No? Na hindi na talaga siya lumalago. Hindi na talaga siya lumalalim. At wala na tayong ginagawang paraan para mas makilala pa ang ating Panginoon. Yan ang pangatlong mahalaga sa ating ebanghelyo sa ngayon, yung faith ng babae. Pero pang-apat, ito pong ating ebanghelyo ay tungkol sa pagsusumikap, no? Yung perseverance, sapagkat kahit ano ang sabihin ng mga alagad, kahit ano ang kanyang marinig kay Jesus, ay hindi siya huminto. No? Sabi nga sa ating ebanghelyo, ang tugon ni Jesus ay hindi dapat kunin ang pagkain ng anak upang ihagis sa mga tuta. No, siguro maganda pong ating unawain yun. Sapagkat ang tingin talaga ng mga Hudyo sa mga Hentil ay parang aso. Pero pag sinabi nilang aso, ito yung starving and sickly dogs. No? Talagang nagugutom kasi sila ay hindi nakapag-aral ng kasulatan at sickly, talagang masakitin kasi hindi sila ang bayang pinili ng Diyos. No? Pero nung ito daw ay ginamit ni Jesus, yung salitang tuta, hindi yan katulad ng palaboy na aso lamang na tingin ng mga Hudyo sa mga Hentil. Kung hindi ito yung sinasabi na inaalaga ang mga aso sa tahanan. No? Tayo rin naman, kapag meron tayong mga asong mahal na mahal, sabi nga nila, minsan mas mahal mo pa yan kaysa sa iyong pamilya. No? Talagang alagang-alaga yung mga puta o aso natin. Pero sa ating ebanghelyo, kahit ano ang kanyang marinig, siya ay nagpatuloy. Bakit? Kasi pinapakita diyan yung kanyang emotional maturity. No? Emotional maturity. Kaya hindi siya humihinto. Kuro magandang, ito po yung pang-apat na ating tignan. May mga pakakataon ba na tayo ay emotionally immature, emotionally unstable? Kaya kaunting bagay lamang ang marinig natin, masabi sa atin, magawa sa atin, talagang cut off kaagad, talagang alis kaagad tayo, talagang sira kaagad tayo. Pero yung babaeng yaan, walang pwedeng sumira sa kanyang kalooban. Kasi sa kanyang paglapit kay Jesus, buo ang kanyang loob na mapagaling yung kanyang anak. Dati po, merong isang professor sa Amerika na diagnose siya na merong pancreatic cancer. No? Yun daw ay napakabilis kumalat. At dahil alam niya na malubha yung kanyang karamdaman, siya ay nagbigay ng last lecture sa lahat ng kanyang mga naging estudyante, no? Sa isang hall sa university. Ginawang libro yung kanyang lecture na yun. Ang pamagat, The Last Lecture. Merong isang magandang part ang kanyang sinabi. Sabi ni Randy Pausch, brick walls are there for a reason. The brick walls are not there to keep us out. The brick walls are there to show how badly we want something. Because the brick walls are there to stop the people who don't want something badly enough. No? Magandang paalaala po yan sa atin. Sa buhay natin, marami mga brick walls na ma-encounter natin. Pero yung bang mga brick walls na yun, pinapatigil ba tayo noon o pinagpapatuloy tayo ng mga brick walls na yun para maipakita gaano ba nating kagusto ang isang bagay. Pang-apat sa ating ebanghelyo, perseverance, yung pagkapatuloy. May mga pakakataon ba na dahil mahina yung ating loob, dahil agad tayong madaling magtampo, agad-agad din tayo
umaalis at sumusuko. Pero panglima po, panghuli, yung ating ebanghelyo is about prayer. No? Sapagkat hindi talaga huminto yung nanay sa paglapit kay Jesus upang pagalingin yung kanyang anak. Yan po yung panglimang hamon ng ating ebanghelyo sa ngayon. Huwag tayong hihinto sa pananalangin. Sapagkat alam natin na tulad ng babae, ibibigay din ng Panginoon yung ating hinihiling at nararapat sa atin pag dumating na talaga yung tamang panahon. Sa ating ebanghelyo, pwede namang ibigay agad-agad ni Jesus yung hinihingi ng babae. Pero hindi lang niya natanggap yung kagalingan ng kanyang anak, kung hindi lumago din siya sa kanyang pananalig kay Jesus. Kaya bandang huli, pinuri ni Jesus ang pananalig ng isang hentil na dapat ang may malalim na pananalig yung mga Hudyo. Ito po yung panglimang ating tignan, panalangin. Paano ba tayo nagdarasal? Mainipin ba tayo sa ating mga panalangin? Merong isang quotation na kung nabasa sa isang author, si Croft. Ang sabi niya, God's answers are wiser than our prayers. God's answers are wiser than our prayers. Mas magaling, mas maganda ang sagot ng Panginoon kaysa sa ating mga hinihingi sa Diyos.